This is Jamsi Maramag, Jesus and My Church, Maramag. Salamat kaayo sa pag-attend and salamat sa paghatag og time to celebrate with us sa atong Sunday celebration and ato ang Thanksgiving year 2025. Sa pakpakan na to atong mga kaugalingon. Yes! Amen and amen. Grabe ka maayo ang Ginoo. Grabe ka faithful. Grabe ka faithful ang iyang provision sa atong matag pamilya, no? Faithful ang iyang pasaylo, faithful ang iyang gugma, faithful ang iyang grasya. Amen ba? Maka-agree ba ng tanan, na? Pahumanay na 2025, no? And yet, here we are, nagpadayon, nagubanay, and even nag-grow padayon sa atong mga families, sa kung asa tagi-plant ni Lord. Grabe. Maka-feel ba ka nga thankful gyapon ka despite of everything ay mo ang giagian, no? Amen. Yes. So, I know nga kitang tanan lahi-lahi man gyud atong mga life stories, di ba? Pero gihiusa ta sa Ginoo karong adlaw. And hopefully, just like us, you will decide in your heart to worship the Lord. I know nga na siguro tay mga previous nga gipagdaanan siguro, depende na no, either joyful or challenging. But karon, the Lord is calling us to worship Him. So, let's decide to truly worship and praise Him for who He is. Andam na ba ta? Amen. Okay. Andam na ba ta, church? Amen. Sige, manindog ta, no? Manindog ta. O, katong is-celebrate ang pagkamaayo sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Year 2025, pahumanay na siya, pila na lang kaadlaw, mutabok na sad ta sa another nga tuig, no? When we look back, daghan kayog nahitabo. Daghan mga challenges, daghan mga risk nga to ang gitake. Daghan kayog opportunities for growth. Daghan sad kayog mga kadaugan. And possibly going into 2026, another challenge, another nasad nga mga bago nga mga atubangon ang ato ang atubangon. And we know that in all of this, faithful gihapon ang Ginoo. Amen. Ug maguban siya sa atoa. Ingon pa no sa isa sa mga famous nga verse gihapon, 1 Thessalonians 5:18. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Give thanks. Magpasalamat lang gihapon. Magpasalamat gihapon in all circumstances. Bahalag naamo sa kawadon karon or kung naamo sa kaabon ka karon or sa 2025 is a year of challenges gyud, daghan jud kay problema na encounter, lisod kay kwarta, lisod sa pagtrabaho, lisod sa pamilya, challenges sa health. But the word of God is commanding us today, give thanks in all circumstances. Dili lang daw sa panahon nga malipayon ang atong kasing-kasing, malipayon ang atong hunahuna, but in all circumstances, let's decide to give thanks. Magsimba sa iyaha, magpasalamat sa iyaha, kay hantod sa hantod, faithful gyud gihapon sa iya. Yes, indeed, the love of God is not dependent on who we are, on how faithful we are, or kung unsa ang ato ang klase sa obedience, no? The love of God is rooted in who He is. And God is love. And that is the main reason nga nung mag-celebrate na din karon, because the faithful love of God is with us in all circumstances. Amen, church? Amen. So let's decide in our hearts karon, bahalag na kay mga burdens na ginadala, no? Or na pa kay mga joy, ipagawas ang imong joy, ipagawas ang imong thankfulness. Because this is an opportunity to praise God for who He is, to praise God for His faithfulness, to praise God for the joy, to praise God for the peace, to praise God for all the provisions, to praise God for the forgiveness, to praise God for the unity in our church, to praise God for the growth and for
Amen. Siya ra gyud ang ngayon nga hatagan nato sa ato mga pagdayeg, pagsimba. Kay dili gid siya magbag-o. Faithful siya nga Ginoo bisan kita dili. Bisan sa pagkabalik-balik nato o pagpangasala, siya nagsige lang gihapon og pasaylo. Dili gid siya magbag-o magpakailanman. Nasa verse John 1:4-9, God showed how much He loved us by sending His one and only Son into the world, so that we might have eternal life through Him. Wala kayo makasatisfy sa ato sa kalibutan. Amen. Ginoo lang yun. Kay labaw siya sa tanang utang, kamahanan siya. Bisan sa usa nga panahon, bisan sa kasakit, sa kalipay, in all circumstances, wala tagiyay sa Ginoo. Amen. Pastor, ikaw lang yun ang nangayan sa among mga pagdayeg. Ano na mong pagpasalamat, Ginoo. Ano na mong pagsimba. Amo mo inaalay sa iyo, Ginoo. Amo kang ipasigarpo. Kung sa iyong pagkakamhanan,
Church. Hapit na mahuman gyud ang 2025. For sure, kani nga tuig, grabe kaayo ang atong mga nangagihan. Sa ginaingon pa, lahi-lahi man ang atong mga kinabuhi. Lain-lain ta og dalan nga ginasubay. Lain-lain sa tag nahimo nga mga eksperyensya. Daghan nga mga na-experience karon nga panahon na og mga victories. Daghan sad nga nakasulay ug nakaagi og mga kasakitan. Ang atong kinabuhi makumpara nato sa ligid. Usahay na ata sa ibabaw. Daghan mga kasakit, mga kahiubos, mga tanan klase sa struggles na din ha akong ma-experience. Mabot ang panahon nga bation ta og kaluya. Murag dili na taganahan usahay gani makapangutan ta sa kagalingon nga. Lord, naa pa ba ka, Lord? Daghang mga panahon nga grabe kay ang imong pag-ampo sa Ginoo. Grabe kay imong pangaliya nga dunggon niya ang imong mga pangaliyo po. Bation ka usahay og kanang mubati ka o kaluya sa imong pagtuo usahay. Pero ang Ginoo maayo, ayos ato ang mga kinabuhi. Wala gyud pa niya gipasagdan. Wala ta niya gibuhian despite sa tanan natong mga kasaypanan sa atong mga kinabuhi. Daghan mga higayon, makakomit ta og mga makaistorya ta og dili maayo sa atong isig kaingon. Tungod kay tao ra ta makabati ta og sakit. Pero atong hunahunahon nga ang Ginoo mas labaw nga nibati og kasakit sa matag higayon nga kita mubuhat sa dili maayo. Ang Ginoo sa kanunay grabe ka matinumanon, matinud-anon sa iyang mga saad sa kong kinabuhi. Usahay makaingon ta nga basin ang Ginoo wala sa imuhang kasing-kasing. Siguro ikaw wala ka kagipasaylo sa Ginoo. Tungod kay ang imuhang mga pag-ampo paminaw nimo murag wala gyud gidugog sa Ginoo. Pero wala pa na sayod nga God is working behind the scene. Kanang mga panahon nga nakaingon pa nga wala si God. Matingala na lang ka, for example, karong panahon na grabe kay nga mga struggles, grabe mga silent battles ito ang ginaatubang. Nagtuo ta, dili na kita makawala ani. Ang atong pagtuo, diri ra gyud taman. Ang ato ang gihuna-huna kanunay nga Lord. Worthy ba ko diha magsunod kaning God? Pero si God still wala gyud nagbag-o sa tuwa. Bisan pa man sa tanan ako nato nga makasaypanan sa yaha. Ang Ginoo wala gyud ni talitod sa tuwa. Amen. Ang Ginoo sa kanunay nag-aga kanato, nag-provide sa tanan tong mga kinahanglanon, naghatag sa tanan tong mga kinabuhi, ug sa tanan nga atong mga nakita nga nindot diri sa kalibutan, pinaagi kaniya. Ug diha nato makita kung unsa kadako ang paghigugma sa Ginoo diri kanato. Amen. Mao nga karon giawhag ko kamo tanan sa pagkanta as if si God nasa inyong atubangan. Atong huna-hunaon nga si Lord nasa inyong atubangan karon isumbong ang imong pagbati. Nagpasalamat ka sa kung unsa man ang iyang gihatag sa imuha karon nga tuig. Ug atong pangayoon nga tuhon sa tuig 2026 mas daghan pang atong madawat nga panalangin gikan sa Ginoo. Karon mag-awit ta sa kinasingkasing alang sa Ginoo.
Diyos nga bitabang ka na ko. Walay gayon nga imo kong inisanan. Walay gayon nga imo kong italikdan. Nagauban ka. Sa matagal lang, walay higayon nga imo kong inilaan. Walay higayon nga imo kong inuian. Hawiran mo ang kinabuhi ko. Sa gugma mo, kanako, Jesus, bisan pa sa mga kapagyasan, di ko magihapon ko nimo. Nabatilod anon mo, kanako. Ako wala ka sa mga kinabuhi ko. Wala ka. Sa panahon sa Ikaw lamang kalistanan, Sa panahon sa akong mga kaislaan, Lord Diyos Jesus. nga Wala bitabang ka na ko. Piling ikaw lamang, Lord. Walay Sayang ni Lord. Nagdaghang na higayon nga mo ba? kasanan. Lord, ikaw, Diyos mo, wala ka lamang po, Lord. Nabisan mo man sa among mga kasalanan. Yan ang aming kahawian, Lord Jesus, sa iyong mga kapatid. Aron ka kami mabili ka ng buhit-bihat. Sa pangalan ka ng Ginoo, karong tuliga, sa pangalan ng Himo, sa among mga kinabuhian. Sa iyong natunay na manuhan ka namo. Bisan na ka, ikaw, ato na ka, Lord Jesus. Kami diha ka dito sa among mga kasalanan, Lord. Nasayon nila, tungkol sa mga Lord. Bisan pa man, sa grabe kayo mga kasalanan nga lamang nahimo sa mga kinabuhi. Pero ikaw, Ginoo, sa kanunay, nagapangaluyo po sa amo ang pag-ibutan niya ng lugar. Lord Jesus, salamat kayo sa tanan, Ginoo, ngayon mong ginibigyan. Thank you kayo sa imo ang pag-uban ka namo sa mga adlaw, Lord. Imo ang ikaw kanunay ang magpuyo sa among kapagkasing-kasing, Ginoo. Magpuyo ka, pag-uban ka namo sa among mga kagpuyo, Lord Jesus. Ubani ka din, Ginoo. Tungod kay wala kami mahimo, God, kung wala ka. Ang imong pagbuot, Ginoo, paoy, Lord. Ang kami magasulod ya ka, ikaw ang magauna sa among mga dalan, Lord Jesus. Kami magsulod. Salamat kayo sa imong pagwala at pasagad na ako. Sa mga panahon na nabalik kami ang kaluyan sa among mga kasalanan. Pero ikaw, Ginoo, sa
of who we are, Lord. Thank you, that you have stayed, Lord God. Thank you for your faithfulness, Lord God. And may you be magnified and may you be glorified in our midst, Lord God, in this celebration, Lord God. May you alone be glorified. May you alone be praised, Lord God, tungod sa imong kamaayo, ug sa imong goodness and imong faithfulness and forgiveness niya sa mga kinabuhi. Thank you, Lord God. Take your throne, Lord God. Have your way in this place, in this church, and in our lives. All this we lift up in Jesus' name we pray. Amen and amen. Ngayong hapon, church. So, excited ba tatanan na magpasalamat sa Ginoo? Ba, sa year 2025, indeed, God is faithful sa matausa sa ato, sa atong kinabuhi. Amen? So, for the tithes and offering, for the tithes and offering, in Malakay 3:10, so mao magyud ni ang kalalasan na kuan sa toa, ginatudlo sa simbahan. So bring all the tithes in the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great, you won't have enough room to take it in. Try it. Put me to the test. Amen. So, this is the only verse in the Bible nga ningon ang Ginoo nga put me to the test. Kaya ba dili ba jud angay nga sulayan ang Ginoo. But mo ni ang promise ni Lord nga sulayi ko kung dili ba na ako abrihan o punon ang imuhang panudlanan sa iyang blessings. And these blessings dili lang siya pasabot nga financially, but of course tanan aspects sa imong life. Spiritual, sa imuhang physical, no? Ilayo ta sa mga sakit-sakit sa Ginoo, sa tanang disgrasya, sa tanang mga sakit, o sa emotional, o sa tanan, at peace, tagaan nilang peace. In every aspect of your life, God will faithfully give kanang generously kung sa iyahang promise sa imo there is a tithing. Sa ako personally, kanang sa 2025 lang, kaysa akong pila ka years na ga-serve sa Ginoo kay dili lang pud sa for 10 years puta na late na nako na realize og na learn ang pag-tithe pagka 5th year unsa kadako ang unsa nakadugay ang Jamsi Maramag kay dito pa pud nako nakita ang importansya nga dapat ko mo take part sa movement ni God kay if I will not give my tithes sa iyahang simbahan unsaon man pag-operate sa simbahan. 'Di ba? Kay sa atong gawaton mo dili kailangan jud og kwarta ang simbahan. Dili man para sa pastor, dili para sa pastor, dili para sa mga tao, but para sa Ginoo sa kalihukan ni God sa iyang katawhan. So unsaon pag-spread sa gospel if walay mo support sa iyahang mga people. God is not, dili niya kailangan imong money actually. Ato man ang ginabalik-balik. Yang gusto is imuhang pagsalig sa iyaha
kung gisaligan ba niya ang gisaligan ba nimo ang iyang ka powerful, iyang ka generous, iyang mga promises, kung garilay ba ka sa Ginoo or sa kwarta na. Garilay ba ta sa sulod sa tong ATM o sa kadako sa tong Ginoo? 'Di ba? Kaya sahay pag 10 pesos na lang ang sulod sa ATM, marag diyan na gyud ka magsugod og kabalaka. Kung sa ka ang sunod sweldo, na kay mo abot, 'di ba? But God will use you, any person, to reach or to meet your needs nga dili nimo gina-expect. So samo lang bago lang gyud last week na hospital akong papa. Sigog ampo nga Lord, dili ta magsakit si papa this year kay marag nag-change me og health insurance sa company. So supposedly gi-enroll na ko siya, then kalit lang nag-change og health insurance. So wala, dili siya automatic kay minyo naman ko, so dili siya automatic kuha na ako beneficiary. So naitabo wala siya na-enroll. So kung magsakit siya, ako gyud ang mobayad. So kung magsakit, di ba ka, health is wealth. Dako jud kay bisag pag mayong kag 1 million imong kwarta karon. Dali na kay nahot doon kung magsakit ka. Pero wala kay 1 million ha. Ato lang kanang na-amaze lang ko sa ka-generous ug ka-faithful sa Ginoo kay since nag-start ang Jam si Maramag, wala na ko never ko nag-miss og tithe. Never gyud sa akong uban sa akong bana. Tungod kay nakita namo nga deserve pod ni Lord. Kaya sa 100% ay ang gihatag unsa ra gud ng 10%, di ba? Unsa ra gyud ng 10%. So what if dili ka nihatagan? So may mo 0 or 90. Diba? So kanang ang 10% pinabalik is our way of giving thanks to Him in all His faithfulness in our lives. So sa kang papa last week, abi na ako nga agoy, kuha na siya, sige, padala na hospital. Nag-andam-andam na ako nga mga pila kay magastuhan ni. Bis nga namin tiguman next year, marag mapospone na po ang lugar. But si Lord is, nakita yun ako yung paglihok, no? Nag-excess si Papag 11,000, pero salamat sa kakugihan sa kong inahan, nilatag yun siya munisipyo. Wala, minabayran. So, diba? So, in this na, pahinga ni Mama, 11,000. So, mo-transfer no, tako. Sige ma, mo-transfer ko. Pero, pahinga niya nga, ako lang tistingan ugma, basin di ay. O, nagkatawa pa yun ko, for the first time na ako nadunggan, yun siya, pila rin palad sa unggoy. Ano sa palad sa unggoy? First time na ako ito nadunggan, Jud. So, kato, grasya sa Ginoo, wala mi nabayran. Plus, napagid siya inadawatan. Napagid siya inadawatan. Ako na, nabali. Ang pagsakit sa kong papa kay blessing yun, no? Blessing yun siya sa moa. So, praise God sa recovery sa akong papa, sa iyang healing. And praise God for meeting our needs. And praise God sa pag-protect God sa ato ang mga financials. So, kana pa lang daan, ako personally, makatestify yun ko sa tibuok kinabuhi kung sa ka-faithful si God. And hopefully, you will also try kung saligan ninyo si Lord sa inyong financial. Kaya connected yun na atong kasing-kasing sa atong bulsa. Kaya kung asa mo ga-invest, your heart will follow. So asa man na ginapaingon ni imong kwarta karon. So diya imong kasing-kasing. So let us give our all, our tithes to the one who is worthy of all our praise, and that is Jesus. Thank you. Magmatiyod ano
Sakto na sa name kay. Before ang tagang start ko ganina, ngayon yun ako nga magpaduol ta tanan pa. Mo na ito kay nahunanan na ako pa ganina nga mura gusto gid ako ni pag-call ang mga people nga mo gather gid bitaw closer kay. Ako gani kay di ko ganahan gid og kanang dako nga lamisa, ano bitaw di ko ganahan og dako nga space kay I think kanang murag layo kay ko sa mga tao. So that's why especially now nga brand out, we will all the more be kanang intimate. So we will only hear the word of God. So please kanang paduol lang gamay kay ato ang mga golden boys. No stress. And the first honor is the person. Bluetooth mode. Ato sa kulatan ng effort. Oh, nalagay ka may mic. Uptake ko kaya na itong mistake. So, praise God. Dito na ko mapagaw. So, sige, mayong hapon sa tanan. Happy Thanksgiving, Jamsi Maramag. So, it was not an easy road, no, to pabot kita diri, no. It took pila ka days sa atong 2025. Grabe kataas nga panahon para makaingon gyud ta nga Thanksgiving celebration gyud ni. Unsa man ang inyuhang giagian nga battles this year? Unsa man ang inyuhang mga losses? Unsa man ang inyuhang mga wins? Today, we gather and we will celebrate them all. And we will really kanang thank God for everything no nga kanang ato ang pag-aubanan o ato ang kanang i-celebrate karon nga adlaw. Murag kanang nasa dalan mo. Ay, wala na akong body-body. Siya, collect ko ano niya. Sige, okay. So, kana no? I hope andam ang ato ang mga kasing-kasing sa pagpamilaw. O kung dili pa, ubani ko ninyo sa kanang pag... ubani ko ninyo sa pag-ampo. Kanang manindog ta once again and kanang let us bow down our heads and pray. Sige, mag-ampot na church. Father God, Lord, you see, Lord, our hearts today. Lord, you see what is on our minds, O God. And God, Lord, we pray na before mi modawat sa imong pulong Ginoo, we will all be cleansed, O God, Lord, from anything that is not from you, O God. Lord, among pag-ampo Ginoo, nga imo haming tabangan, sa amo ang pagsugod karon ug hangtod sa amo ang paghuman, especially ani nga time, O God, Lord, nga magwali sa pulong sa Ginoo. Lord, bisan gani sa una Ginoo, wala man ni nga mga gamit, wala man ni nga mga equipments, O God. But you have provided this today. And so we thank you, O God, Lord, because kabalumi nga mawalig yun ang imong pulong ug masabtan yun namo ning tanan, Father God, Lord. And Lord, I pray nga imong haming ubanan ug dili ni mahuman Ginoo nga service nga dili mo balik ang kuryente Ginoo, imo haming hatagag pabor, Father God. But Lord, whatever your reason is, if this is the way, O God, Lord, for all the more we can experience you, O God. For us, O God, Lord, to all the more be focused on you, O God, Lord. Lord, we thank you for that, God. And Lord, I pray nga labaw sa tanan ang amuang ma-enjoy karon Ginoo, ang imuhang pulong, ang pagkaon sa amuang matag espiritu Ginoo. And let there be no distractions. Let there be nothing, O God, Lord, that will distract us and take us away, O God, Lord, from your word and from your presence, O God. Just be with us. Make us experience you. Make us hear you, O God, Lord. Bless this time, O God, Lord, in Jesus' mighty name.
Amen. Amen. Okay, so sige. Personally, ako atong gipili ang kanta nga Walay Higayon. So, kanano ang isa sa kanang ganahan kay ko ato nga song because kanang it really speaks of kana wala gyud panahon bitaw nga gipasagdan ta sa Ginoo. Di ba mo to nakaingon dito, walay higayon nga imo ming gipasagdan, walay higayon nga imo ming gibiyaan. Walay higayon nga imo ming gitalikdan, nga imo ming gibuhian. Can you attest to that, church? Can you say that this year wala gyud mo gibuhian ug wala gyud mo gitalikdan sa Ginoo? Amen. Amen. I think and I believe nga wala gyud. Kay naman mo dire, di ba? Naman tayo kapasalamat sa Ginoo. Mo gani na last night when we had our prayer meeting, we gathered to pray for the Thanksgiving. Ano ko sa mga people when I listened to them ba nga. Abi ginamog dili may kaadto kay wa gyud may kwarta, naay nagsakit sa pamilya, everything nagdaghan kay gagian. Dili lang ang isa ka tuig pero ang usa ka semana before mo abot ang Thanksgiving, bisan gani ang oras ganina. Pero tigyong lisura labangon para maabot ng kakaron kung asa kagalingkod. The Lord blessed this very time. That He gave you the strength to come. Even with everything, nga tanan nga klase nga hindrances, you are there. You are there. It's because of God. Mo na nga, I invite you all, dili nato ni i-miss nga time. Nga, grabing paningkamot po sa atong balaang espiritu nga dalhon ka diri ba. So karon nga naa ka, luyo sa tanan nimong giagian, naa ka. Get your portion. So katuno kanang ato ang paningkamutan nga makadungog gyud ta sa Ginoo ug maminaw gyud ta sa Ginoo karong adlaw. So ang ako ang i-share sa inyo karon is a thankful heart for 2025. Amen. Thankful ba ang heart? Yes. Thankful ba? Thankful ang atuang kasing-kasing tungod sa daghang maayong butang, bisag daghan gyapon og dili maayong butang. Diba ang atuang pamilya nga nasa atuang palibot karon, ang atuang kinabuhi, ang panahon, ang lugar nga kung asa taga-tapo karon, we have reasons to thank God. In Deuteronomy 31:6 nakaingon diri, the Lord will never leave you nor forsake you. Diba? That is very true. The Lord never leave you nor forsake you. Sa isa ka tibuok tuig, mauna ang saad sa Ginoo sa imuha. Ug parehas sa akong giingon kaganina, wala gid na gipakya sa Ginoo. Wala kaniya gibiyaan ug wala kaniya gipasagdan. Amen. Muna nga ako ang mga points karon is mga rason kung anong thankful ang ato ang mga kasing-kasing sa 2025. We are thankful because God's love did not depend on our imperfection or our perfection, di ba? Mapasalamaton ta kay ang gugma sa Ginoo wala nakabase sa ato ang pagkamaayong tawo. Nagpasalamat ta kay ang gugma sa Ginoo dili nakadepende kung maayo ba ka mga lagad. Dili nakadepende kung perfect ba imong attendance sa simbahan. Kung wala ba kay bisyo, kung gawali ba ka, kung gaserbisyo ba ka sa simbahan or gahatag ba ka sa imong tithes. We thank God that God's love is not dependent on that. Kay imagine if it is, will God love you? Will God love me? Kana pala nga pangutana, no? We can gather and thank God. We can really thank God. Yeah. Lord, may gani ka dili siya depende sa imuhang, dili siya depende sa gugma nimo. Ay mo gugma dili depende sa kuwang pagkamayo. Muna nakaingon sa Lamentations 3:22-23, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His companions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. The Lord is faithful. His
His mercies are new every morning. Mao na makaingon gyud ta. Karon nga adlaw, magpasalamat ko sa Ginoo. Kay ang kamaayo sa Ginoo ug ang iyang gugma wala nakadepende sa akong mabuhat para niya. Kung dili, Jesus loves you because of who He is. Mao na, many of us believe that God's love is something we have to earn. Diba? We think nga, kinahanglan nato i-earn ang gugma sa Ginoo. Kanang ay haratan niya gugmaon kung we do well, di ba? We think nga if we will perform well, the Lord is near to us. Usahay gani mo kay nang rason nga magbinutan gyud tag maayo og natay pangayoon sa Ginoo. Because we believe that when we are good, the Lord will answer our prayers. That's why we are trying to be good because we think Connected. ang atuang pagkuan, atuang pagpaning, atuang hunahuna. Kung mahimot ang maayong mga tao, matutag langit. Kung mahimot ang maayong tao, dunggon sa Ginoo atong mga pagampo. Kung mahimot ang maayong tao, duol ang Ginoo sa atoa. But the truth is, God's love is grace and not payment. Ang kamatuoran, ang gugma sa Ginoo, grasya na siya. Ug ang grasya, He does not love you because of what you have done, but because of who He is. Dili kung unsa ang imuhang mabuhat o ginahimo, pero tungod kay kung kinsa siya, siya ang Ginoo sa gugma. Siya ang author of love. Mo nang nakaingon sa Romans 5:8, while we were still sinners, Christ died for us. Diba? Kato palang gani nga, hello. Kana palang gani nga mga panahon nga kanang makasasala ta, gipakamatyan na magani ta sa Ginoo. Isa na mo na siya ang proof that the Lord will not look at us kung unsa ang ato ang performance sa simbahan or unsa ato ang performance as a Christian, but God love us for who He is. So no matter how many times you have failed, there was never a moment when God did not love you. This year, maihap ba sa imuhang mga kamot ang panahon nga na-fail ka? As a person, as a Christian, as a woman, as a man, as anak, as trabahante, basig di na to maihap how many times we fail. But no matter how many times that is, we thank God nga ang gugma sa Ginoo wala nakabase diha o dili depende ana. Dili ba nato angay palakpakan ng Ginoo na church? So praise God. Next is, ato ang second point, nakaingon dira, God was faithful in times of trouble. Kinsay daghang troubles gagian karong nga tuig. Kinsay daghan kaayo og yagian gyud nga murag makaingon na kita makahuman pa baka aning 2025. Makasurvive pa baka taning 2025. Dili lang kita, dili lang atong mga pamilya, pero pati atong nasod, di ba? Grabe gud kayo, no? Murag makaingon na kita grabe gud ang trouble gud nga nahitabo. In terms of calamities, of mga distractions, hangtod sa kanang mga problema sa corruption, gubot yun kay sa tanan, daghan kay patay, daghan kay mga, bisag unsa na lang, o sa ato ang mga pamilya, daghan kay troubles. Sa ato ang mga huna-huna o kasing-kasing, daghan kay trouble. But God was faithful because even on those times, He was with you. Inyo ba nang ma-affirm? Nabati ba ninyo ang Ginoo sa mga panahon nga naglisod mo karong tuiga? Can you say that indeed the Lord was with me during my troubles? Amen. Why can we say that? Because again, you are here because of the grace of God. Pwede man nga wala na ta. Pwede man tawa ka survive. Pwede man atakihon na lang ta sa tong kasing-kasing sa atong ipang-agian nga kasakit, di ba? O kakapoy. But you are there. And that's one big proof that God was faithful in your times of trouble this 2025. Nakaingon pa sa Psalm 9:9-10. The Lord is a stronghold for the oppressed, a stronghold in times of trouble. And those who know your name
put their trust in you, for you, O Lord, have not forsaken those who seek you. Ang ingon sa pulong sa Ginoo, tanan nga nitawag sa Ginoo, dili niya pasagdan og iyahang paminawon. Tanan nga nangayog tabang sa Ginoo, iyahang tabangan ug iyahang dunggon ang pagampo. Kinsay ni ampo na diri sa Ginoo, Lord, tabangi ko mura grabe kalisura karong tuiga. Financially, murag usa ka na mag-survive, Lord, wa na mi pangpalit. Pagpangitag trabaho, tanan nga ato ang mga ginaagian karong tuiga, no? The Lord was faithful because even in times of your troubles, He was there. And He was faithful. So other people say and think, stay when things are easy and live when things get hard. Di ba, murag? Sayon ra kaayo kung okay ang tanan. Di ba? Sayon ra kaayo. Sayon ra kayo mo simba. Oy, huwag ka na may problema. Dako kay kagising mo to simbahan. Di ba? Murag, sige, welcome kay everyone. Ingana. But when life gets hard, dira ang real test. Unsa mamubakod pa ba ka? Musimba pa ba ka? Mutawag pa ba ka sa Ginoo? Mudayeg pa ba ka sa Ginoo? Mo nang magpasalamat ta nga ang Ginoo dili pareha sa tuwa. Kay kung ang Ginoo pareha sa tuwang kasing-kasing, kung makasala ta niya, basig pagkaugma di natatinggan sa Ginoo. Basig pagkaugma dili na ta niya panalanginan. But even in our times of troubles and unfaithfulness, the Lord never forsake us. And that's one big reason for all of us to celebrate our Thanksgiving today. Diba? But si God is closest when the pain is deepest. He does not just watch, but He helps. Dili lang na siya mutanaw sa imuhang kasakit, pero naa siya, ayuhon ka niya, ug dunggon niya, ug i-honor niya ang mga kasakit nga imuhang gibati. For some people, they will just tell you, okay ra na, ay, layo ra na sa bituka. Ano ba? Okay ra na, dili ra na mag-matter ang imong pain. But the Lord, everything that is painful to you matters to Him. And everything that is painful, God can heal. That's why we can thank God. Okay, if we know that God can heal everything that you are feeling right now, you can be sure that dili ka mohuman aning 2025 na broken. Dili ka mohuman aning 2025 na daghan pa kay kasakit sa kasing-kasing. Why? Because the Lord can set you free, ana. So kana no in Psalm 34:19, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him from them all. Ang nakaingon dira sa Bisaya pa, daghan daw kay pagsulay ang mga matarong. Basig matarong mo, kaya daghan kayo pagsulay. Di ba? Ang mga righteous people, they have many afflictions. Pero ang promise ni God, He will deliver. The Lord will make you kanang mulabay ana, makasurvive ana, makasugakod ana. Mo nang salamat yun sa Ginoo. Kay tungod ana nga kamatuoran nga He will deliver us from any evil, and He will deliver us from all pain and from all kanang mga deepest hurts nato. We can end 2025 joyfully. Can you affirm to that, church? Diba? Kay pasalamat tanong, ingana gyud ang Ginoo ka maayo. Hardship is not evidence that God has abandoned you. Often, it is the very evidence that He is at work. Wala na ako na-welcome ang among mga Arrow friends. Si Brian, si Steven, si Juris, si Venus, si Kessel, Ana Dereno, and si Luis, si Casey, si EJ. So kami ang mga Arrow. So kanang invite mo later sa mga go-work na. So again, kanang no ang atoang mga kalisdanan, ebidensya na siya nga nagiday ang Ginoo. Wala gyud kag i-abandon sa Ginoo. Anong evidence man na nga hardship man na? Evidence na siya kay bisan pag unsa niya kalisod, gakasugakod gyapon nimo. Di ba? Bing, so kung ako i-remember ang ako ang life. Nagsugod siguro ang ako ang hardship pagkuan. February. Ang first hardship kay kanang itong pagsugakod sa anniversary sa simbahan kay March man.
ang anniversary sa simbahan. Then, murag every month, kinay-highlight ang imuhang bulan ba? Lahi-lahi lang aspeto, karon sa imong pamilya, sunod sa trabaho na po, sunod sa personal na po, di mo kinabuhi, nga na ba? Pero naagay troubles, naagay kalisdanan. Pero, salamat sa Ginoo, December na, di ba? Naabot talaga hapon ta diri karon. And siguro kamo pod, makarelate pod mo ana. Daghan po kay tagiagian gyud. Mo na nga makapasalamat ta nga luyo aning tanang kalisod. Faithful ang Ginoo nga naa gyapon ka karon. Ug makapasalamat ka, makanisig gyapon ka, dili tanang adlaw ngit-ngit. Pero naa gyapon mga adlaw nga you can just thank God. You can just tell God nga, Lord, thank you for sustaining me. Thank you nga luyo ani nga mga kalisdanan kay naagyapoy kalipay. The third point, there was never a moment you were neglected, rejected, or abandoned. Diba? In Hebrews 13:5 nakaingon diri, I will never fail you. I will never abandon you. Grabe gid kay ni katinuod nga pulong sa Ginoo. Ingon gid siya sa Hebrews 13:5. Simple ra kayo pero bugat kay nga pulong nga ingon niya. Dili ti ka pakyason ug dili ti ka biyaan, di ba? I will never fail you and I will never abandon you. Karon 2025. Why can we end this joyfully? Because the Lord in His word, He kept His word. He was true to His promise. Pag-ingon niya nga dili kaniya bayaan, pag-ingon niya nga dili kaniya i-abandon, that's what He did. He was kanang faithful in kanang fulfilling that promise. Wala gyud kaniya gineglect, wala gyud kaniya gi-reject, ug wala gyud kaniya gi-abandon. Pag sakit nimo, naayo ka. Katong naglisod ka ug aha kag panihapon kay wa na tay kwarta, naka-provide gyapon ka. Walay nilabay nga adlaw nga wa kay nahatag nga pagkaon sa lamisa. Atong panahon nga makaingon ka nga dinadelikado ang imong kinabuhi, you are still there. Diba? We have so many reasons to thank God. Atong abi nimo nga mawad-an na kag trabaho, napagipon kay trabaho to dron. O basig na kay bag-ong trabaho karon. I don't know your stories. But what I know is that the God who is faithful to my life is also the same God who is faithful to you. And He said in His word, I will never fail you and I will never abandon you. Mao na makahuman gyud ta karon nga tuig nga malipayon kay ato ang Ginoo wala gyud ta niya gibiyaan ug wala gyud ta niya gipakyas. Hebrews 13:5. Again, I'll read it no. I will never leave you nor forsake you. So sa mga panahon nga bisan mingaw ang Ginoo, murag man ni Lord, murag wa man gyapon natubag ako mga prayers. Murag silent man gyud kay ka sa tanan. Murag dili lagi ka makita sa akong kinabuhi. The silence of God doesn't mean wala siya diha. But you have to kanang pursue Him more. I-pursue lang yun og padayon ang Ginoo kay saad man na niya nga di kaniya biyaan. So dili kaniya biyaan apil sa panahon nga di mo siya madunggan. Naara gyud nang Ginoo diha. Mo na no nga kanang faithful kaayo si God. Even when you cannot feel Him, He is with you every single day. Every single day. Manang makaingon ko, Lord, kanang makalabay may mga disgrasya sa dalan ba? Adlaw-adlaw sayo kanang padulong. Doon ra kayo, doon ra kay example Valencia to Maramag. Di pag yung kakabot og Maramag kay na disgrasya sa Tubigod, sa Anahawon, ana bitaw. Makaingon gyud ka nga. Salamat kay Lord kay giubanan gyud ay minimo. Wala gyud ay minimo gina-neglect ang amuang prayers of kanang protection, di ba? Kay makahome yung adlaw-adlaw ba? O ang pinakadako nga blessing, makauli ka nga napod ang imong pamilya. Mo na nga, dako jud kay na siya nga pagpasalamat nato sa Ginoo nga. Indeed, the Lord did not abandon us and the Lord did not fail us. He was so good and He was so true. And He kept His word for all of us. And next, nakaingon diri, God is the one holding your life. We can thank God today. And we can be thankful for our 2025 because God is the one who holds our life. Nakaingon diri sa Psalm 66:9, for He holds our lives in His hands and He holds our feet to the path. Diba? Grabe kayo ka-clear ang word ni God no, nga ginagunitan gyud ka sa Ginoo.
Mo na nga kung mo surrender ka sa imong kinabuhi diha sa Ginoo, you will walk in accordance to His ways. Iya jud kang kuptan ana. Dili ang pero na ginaingon gani sa papa nga dili na ang murag iyang picture ana nga dili ikaw ang gagunit sa Ginoo but ang Ginoo ang gagunit sa imuha. Mo nang strong kay ang grip. Mo nang no matter what you do, dili na siya mo let go. Why? Because God is holding you. And mo na siya ang nahitabo sa tuwa karong tuiga. When you are tired, the Lord is strong. When you are about to walk away, all the more ang grip ni God to you becomes stronger. Katong mga panahon nga murag lami na kay dili mo to Ginoo. Naa pa ba yung Ginoo nga grabe man kay giagian sa mong pamilya? Grabe man kay ang kalisdanan, makaingon na yung kausahay gipasagdan man siguro minimo Lord. Di man siguro kakadungog sa among mga pagampo. But when you are weak, all those times when we cannot feel God and when we are too weak to understand the work of God, He became strong for us. And we can once again attest that He became strong. Kay nilabay ra pud na, di ba? The pain that you felt ana nga panahon usahay di na nimo mabati karon. Wala na nalimtan na nimo. Mo nang makaingon ka nga ay naa gid ang Ginoo. Kay iya gid kung gipasugakod bisag sa kalisod sa kuang giagian. Your life is secure not because you are strong, but because God's hand is strong. Naa kay security sa imong kinabuhi. Dili tungod kay kusgan ka, dili tungod kay maayo ka, dili tungod kay madiskarte kay ka sa imong kinabuhi. Pero tungod kay naa kay Ginoo nga nagpaluyo nimo ug kusgan kayo ng Ginoo. Karon nga tuig, you may be wounded, you may have failed, you may be tired and hopeless. Where are you ana nga feeling? But if you are joyful, we thank God. If you felt provided, we thank God. If you felt so loved by God and favored by God, we thank God. But there are also people who are wounded, who failed, who felt hopeless. Christmas is also for you. Thanksgiving is also for you. Because God tells you today na ay freedom ana nga mga pagbati. Na ay freedom ana nga mga kasakit. Kay naa siya, lig-on kayo ang atuang Ginoo nga nagkupot sa atoa. There was never a moment that God abandoned you. And until the end of 2025, the Lord will never leave you nor forsake you. Ato agid nang ibutang ang atoang mga pagdayig o atoang mga kanang ang atoang hopes bitaw ana nga word ni God. As I end, may I request the PWT once again. So kana makaingon bitaw ta sa ato ang mga kasing-kasing. Lord, kanang daghan kayo panahon nga naglisod gid kog tuo nga maayo kay ka nga Ginoo. Daghan kay mga panahon nga makaingon na gid ko Lord nga gipasagdan man siguro ko nimo. Pero karong nga adlaw, let us acknowledge our God who is so good. Atong i-acknowledge ang atuang Ginoo nga grabe ka maayo nga wala gyud ka gipasagdan ug wala gyud ka gitalikdan karong tuiga. Can we all rise? And can you find a partner? And you just share to that person ang imuhang dako kay nga pasalamatan sa Ginoo karong tuiga. sige.
i-share? Sige, once again, let us gather. There is a ako mo ang yun nga mas magpaduol. Mas magpaduol. Sige, alin mo dali tanan, paduol ta tanan. Pwede lagi mo manggawa sa inyo ang mga bangko kay para di kayo mga confined dira no. Sige. So unsa man to ang inyong gi-share sa inyong katapan. Kadaugan o mga kasakit nga gidaugan ninyo karon tuiga, mga problema, mga bisag unsa nga klase nga challenges no nga ato ang gi-go through this year. We can say, Lord, ako gyud kayo ang imuhang paghigugma sa amuha. Because kana nga gugma brought us this far. Nakayulay ko, taas kayong tuig. Imagine that's 365 days. Dili na siya basta-basta, no? Para kanang makakuanta, para makaingon ta nga, dali ra kayo isugakon. Anything can happen. Pero, naata diri, nagkauban tang tanan. Isa na siya sa testimonya nga, dako gyud kaayo ang paghigugma sa Ginoo para sa tuwa nga wala gyud ta niya gipakyas. Mao na church. Bring your reason. Nakaroon nga atong kantahon igbalik nga kanta. Kung kaganina nagkanta ra mo. Karon na mo'y rason. Sing your hearts for the Lord. Do not let this time pass without you thanking God. Without you really praising God. Lord, salamat gyud kaayo. Kay sa panahon nga nagsakit ko imong giayo. Na sa panahon nga nagproblema ko kwarta imo akong gi-provide. Nasa tanang lakaw nako karong tuiga, safe ko. Nga naa gyapon akong pamilya kada uli nako. Nga naa gyapon akong mga anak na akong ginikanan, kumpleto ang pamilya Ginoo. This year, I found my purpose. This year, I am joyful. This year, I experience healing. I experience forgiveness. I experience you, Father. So bring that reason sa ato ang pagkanta once again. O sa ato ang pag-lift sa ato ang voices for the Lord. The Lord, wala siya nag-hold back sa pagpanalangin sa imuha. So ayaw po pag-hold back karon sa pagdayeg sa iya. Unyang gabi, ego na lang ta maglingaw-lingaw. Karon ang panahon na magpasalamat ka sa Ginoo. Karon ang panahon nga makaingon gyud ka, Lord, thank you gyud kay Lord. Lord, may gani gyud naa ka. May gani gyud wala ko nimo gitaligdan. May gani gyud wala ko nimo gibuhian. Today might be your time. The only chance that you have to tell God how thankful you are. Do not miss it. Do not miss it, church. And let us sing this song again. Sa pumamo ka na ko, Jesus. Bisan pa sa mga kapagyasan,
for this day. Lord, you have brought meaning to our lives, O God. You have brought, O God, Lord, joy and peace, O God, Lord. All the things that we do not deserve, O God, you freely gave it to us, O God, Lord. Once again, we thank you because your love is not dependent on what we can do for you, O God. You are just the God of love who love us, O God, Lord, just as who we are. Broken, O God, Lord. Living in shame, O God, Lord. Inconsistent, O God. Prideful, O God, Lord. Lord, you see our deepest hearts, O God. And we know that daghan pa kayo sa naa sa mga kinabuhi nga wa nimo gikalipay, Ginoo. But even so, O God, you love us. And you gave your only Son for us, O God, Lord. That even today we celebrate, O God, Lord, that life that gave us a new life, O God. Lord, we thank you, Ginoo. Kaya ang imong gugma, dili lang para sa mga perpektong tao, Ginoo. Kundi para sa amuang tanan. Sa amuang agapaningkamot, Ginoo, agasugakod, Father God, Lord, sa amuang pagkakristohano. Salamat sa imuhang grasya, Father God, Lord, that every day you do not count, O God, Lord, all our failures, all our sins, O God. And you are always ready to accept us and love us, O God. And always ready to give us a new life, O God, Lord. Lord, thank you for saying yes, O God, Lord, to our prayers. Even ang niampo, Ginoo, dili ang ayan nga makadawat. Pero imo gyapon ginahatag tungod kay maayo ka ug mahigugmaon ka nga Ginoo. Lord, salamat kaayo, Ginoo, that this church, we celebrated together the 5th Thanksgiving celebration. You have seen, O God, Lord, how imperfect this church is. But you have brought us this far, O God, Lord. You have allowed us to celebrate together, O God, Lord. With all the times, O God, Lord, we hurt each other in the church. You are there, extending grace, extending love, O God, Lord, so that we can love still, so that we can forgive still, O God. And so we thank you, O God, Lord, because truly you are our God. And in this time, O God, Lord, you made us experience you. From the word, to the music, through the wind, O God, Lord, through everything, O God, that we experience today, we know that you are here. Imong ginatandog ang matag kasing-kasing, apil na tong kasing-kasing, Ginoo, nga wala gyud, layo gyud sa imuha. Imong gitandog karong panahona. And I pray for all of us that today will be a day, O God, Lord, of an open opportunity for us to desire to get to know you even deeper sa mga kinabuhi, O God. Father God, Lord, I pray for every heart in this place that all of us will desire for more of you, O God, in Jesus' name. That all of us, O God, Lord, will seek you, O God, in Jesus' name, O God, Lord. Lord, change us, O God, from the inside, O God, Lord. We pray, Holy Spirit, that you will move, O God, in our midst. Tanduga, humuka, Ginoo, ang mata kasing-kasing, apil na itong nagahi diya sa imuha, Ginoo. Nga, Father God, Lord, dili ni mahuman nga panagtapok, nga dili may makabaton sa imuhang grasya, Ginoo, dili may mudawat sa grasya sa kaluwasan, Ginoo, nga mauna ang rason nga imong gipadala ang imuhang bugtong anak para sa imuhang tanan. And today we pray, O God, that you will forgive us, O God, Lord, from everything, O God, Lord, that we have committed. Sa amuang hunahuna, sa amuang mga kasing-kasing, sa amuang mga buhat, Father God, Lord. Lord, we pray that you will cleanse us, O God, and make us worthy to receive you, Father. And cause us also to forgive others, O God. Give us that grace to forgive other people that caused us pain, O God, Lord. The way that you have forgiven us. Lord, I pray for hearts, O God, to be willing to forgive as well. And Lord, I pray na kung naa may pamilya, Ginoo, nga nagkalisod, nga nagkagupot, nga layo sa imuhang paghigugma, Ginoo. Lord, we pray
that every family represented in this place will receive you, Father. That every household, oh God, Lord, will be blessed by your peace and harmony, oh God. That every household, oh God, Lord, will just receive you, Jesus, as their personal Lord and Savior. Lord, you have said in your word, and you have promised it, oh God, that you will save, oh God, Lord, every household. Bisag naalay usa sa amuha nga naluwas, imong luwason ang tanan. And today we stand in awe, oh God, Lord, and interceding for every family member that we have. Fulfill that promise, oh God, in the name of Jesus, oh God, Lord. It is our desire and deepest prayer, oh God, Lord, but that by 2026, we will all be together, oh God, Lord, worshiping you, oh God, Lord. Giving glory to your name, honoring you, Father God, Lord, sa amuang mga kinabuhi. Ginoo, karong 2025, we lived our lives according to our desires. We lived our lives, oh God, Lord, according to our plans, oh God. According to the purposes that we believe, oh God, Lord. But by the end of this year, we commit our lives to you, oh God. I know that you see hearts surrendered to you right now. I pray that you will receive it, oh God. I pray, Father God, Lord, that today you will release healing and forgiveness to every heart, oh God, so that we can start anew, Father God, Lord. We want to start anew, oh God. Thank you, oh God, Lord, because that is the very purpose why you came. To give us the everlasting life. To give us a deeper meaning, oh God, Lord. Dili rami gusto nga igo rami na narbaho or ng eskwela, muuli, matulog, hangtod sa among kamatayon. Lord, we don't want that life. We want to live the life, oh God, Lord, that you planned for us, oh God. And so we pray that today, oh God, Lord, will be a start of that journey, oh God, for every one of us, oh God. For every one of us, oh God, Lord. And as I end, oh God, Lord, by the authority that you have vested upon me, oh God, Lord. Lord, I declare peace, oh God, to every heart and every household. Father, I declare healing, oh God, Lord, to every household, oh God. Lord, I declare financial provision, oh God, Lord, to every household, oh God, Lord. I declare breakthrough, oh God, Lord. Answered prayers, oh God, Lord, in Jesus' mighty name, oh God, Lord. Lord, we receive you today. And we even declare, oh God, Lord, salvation for everyone in our family, oh God. In Jesus' name, oh God, Lord. Be glorified, oh God. Be magnified, oh God, Lord. You are so good. You are so true. The God of Jacob and David and Abraham, the same God that we serve. You are so holy, O God, Lord, and we adore you, O God, Lord, and we give you a mighty clap offering today. Lord, you deserve all our hearts, O God, Lord, and sincerity, O God. In Jesus' mighty name. Amen. So, karon kay Pasko man. Gawhan mo sa pagkanta sa ato ang victory song. Alive nga pagkakanta. Kay Pasko man ron. Spas mga sinugo. Mga binairan. Palihog ka ta mga tao diha, palihog sulod kay aron nga daghan ta manganta. Anyway, happy naman itong mahuman. So, giawhag mo, palihog lang sa pagduol-duol gamay.